Hello everyone! Maglagay po tayo ng kalahating cup na warm water dito sa ating bowl at lagyan po natin ng 1 tablespoon na sugar. Samahan din natin ng 1 1/2 tablespoon na yeast. Haluin lang po natin at iset aside natin ng mga 5 minutes hanggang sa mag-active yung ating yeast. At after 5 minutes, ito na po ang ating yeast, kaya naman lagyan natin ngayon ng 4 cups na all-purpose flour. Samahan din natin ng konting asin, mga 1/2 teaspoon. Lagyan din po natin ng 1/3 cup na sugar or depende sa inyong panlasa, pwede kayong magdagdag, pwede kayong magbawas. Depende po sa inyong panlasa at atin lang pong hahaluin. At ngayon naman ay lalagyan po natin ng 2 itlog. Haluin lang po natin. At habang hinahalo naman po natin, ay lalagyan naman natin ng evap milk. Paunti-unti lang po yung paglagay. Sabayan natin ng paghalo. At mas maganda rin po kung warm or maligamgam ang ilalagay natin na evap milk. Ngayon naman ay lagyan din po natin ng 1/2 cup na melted margarine at ang paglalagay po natin ay paunti-unti lang din. Kaya naman habang tayo naghahalo dito, this is Bellang, yung kusinero ng Yudelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At ngayon naman po, pagkatapos nating haluin, ay ilagay naman natin dito sa ating table para sa ating pagmamasa. Medyo hard kneading po ang ating kailangan dito. So, kailangan natin ng lakas ng ating mga braso para sa magandang kalalabasan ng resulta ng ating pagmamasa. At isang tip, siguraduhin na ang ating table at ang ating mga kamay ay malinis bago tayo mag-umpisang magmasa. Imasa lang po natin ng ganitong paraan at yung ating pong mga palad ay kailangan mas madiin para mas mabilis maging smooth itong ating dough. Pwede rin po kayong gumamit ng stand mixer kung meron po kayo, mas maganda rin po at nang hindi na kayo napapagod magmasa. I-dusting po natin or lagyan ng konting harina kung medyo madikit pa itong ating dough para po mas maganda at mas lalong maging smooth. Ipagpatuloy lang po natin ang pagmasa hanggang sa makuha natin ang tamang texture. Ang isa rin pong paraan ay pwede nating ipalo-palo dito sa table itong ating dough. Nakakatulong din po yon para mas mapabilis ang pagkuha natin sa tamang texture or sa pagiging smooth ng dough. Medyo makinis na po ito, so maya-maya lang ng konti, pwede na. Bali, tatagal lang po ang ating pagmamasa like mga 15 minutes ng mano-mano. So, gandahan nyo lang po yung technique, ihato-hato nyo sa table or idiin nyo po yung ating mga palad at maya-maya lang makinis na ang ating dough. Kapag ganito na po ka-smooth ay okay na po ito. So, atin naman pong bilugin. Ganito lang po yung paraan ng pagbibilog sa dough. Ito lang po ang simpleng ginagawa ko para mabilis siyang mabilog. At ibabalik po natin siya sa mixing bowl na ginamit natin kanina. Pero bago po natin ibalik, lagyan muna po natin ng margarine or butter itong ating mixing bowl para hindi po dumikit ang dough. So, ngayon naman ay lagyan din po natin ng margarine ang palibot nitong ating dough. At atin pong tatakpan ng plastic wrap. Pwede rin po tayong gumamit ng kahit anong tela na malinis at pwede rin pong tuwalya or cheesecloth. At atin lang pong i-rest ng 1 oras at kalahati.
At after 90 minutes po, ito na yung ating dough. Hindi lang po siya nagdoble, kundi parang naging 2.5 pa yung size niya. I-punch naman po natin ngayon sa gitna para po ma-release ang air. And then, atin lang pong i-flat ng konti para po ma-deflate. At kapag na-release na po natin yung air, atin naman po ngayong i-flat. Pwede pong itong mga kamay lang ang ating gamitin. Pero kung gusto nyo, pwede rin po kayong gumamit ng rolling pin. Ngayon naman, ay atin po siyang i-divide sa 4. Ilagay muna po natin sa isang tabi yung ibang parte at yung isang 1/4 size po ay atin muling hahatiin sa 4. At ang bawat piraso po ay ating iro-roll ng pahaba dito sa ating table. Ang sukat po na ating gagawin ay mga nasa 15 inches para mas madali po natin siyang itutwist. Sundan nyo lang po yung ganitong paraan ng pagtutwist. Napakasimple lang pong gawin. Ito po yung pinaka-easy na paraan para mag-twist tayo nitong ating bicho-bicho. Ganyan lang po at siguraduhin natin na nakalock or nakasil yung dulo para hindi siya mag-open mamaya kapag ating niluto. So, pinipinch ko lang po yon para malak. At ilagay lang po natin sa isang tray. Gawa pa po tayo ng isang sample. So, ayan, ganyan lang po kasimple. Ating i-roll sa table ng pahaba hanggang sa umabot ng mga 15 inches. And then, pag tagupin natin yung dalawang dulo, ipilipit lang po natin ng ganyan. So, ito po yung pinakasimpleng paraan kung paano gumawa ng bicho-bicho. And again, siguraduhin po natin na naipinch nating mabuti yung dulo para kapag ating niluto ay hindi po siya mag-o-open. Ayan, ganyan lang po at ilagay lang muli natin sa isang tabi. At announcement po, ang ating Supporters Day ay sa September 5 na, 10 AM Pinas time. Kaya magkita-kita po tayo sa ating live sa Facebook page at dito sa ating YouTube. At syempre, maraming salamat sa ating sponsor na si Paus Branded Shop. Thank you so much sa kabutihan ng iyong puso. Thank you so much at sana hindi ka magsawang mamahagi para sa ibang tao na mas nangangailangan. Maraming salamat, Paus Branded Shop. At ngayon naman, kapag atin ang natapos, ay ating kukuberan ng plastic wrap. Iraras po natin ulit na mga 30 minutes. After 30 minutes po ay maglagay tayo ng mantika sa isang kawali or sa isang pan at dito po natin siya lulutuin. Painitin lang po nating mabuti ang mantika bago tayo mag-start. At kapag mainit na, ilagay na po nating isa-isa. So, ayan, ganyan lang po kasimple. Piprituhin lang natin itong ating bicho-bicho. Pwedeng-pwede po natin itong pagkakitaan. Pwedeng-pwede rin na pangmerienda ng ating mga chikiting at ng ating buong pamilya. Malaki rin po ang tutubuin nyo dito. At higit sa lahat, napakadali lang pong gawin. Walang masyadong equipment na kailangan at ang ingredients po natin ay simple lamang. So, sa mga naghahangad po ng extra income, isa po ito sa aking maire-recommend na talaga namang kikita kayo ng maayos, hindi pa mahirap gawin. Ayan, at hintayin lang po natin na mag-golden brown ang bawat side or yung palibot, ikut-ikutin lang po natin habang nakasalang dito sa kawali. At maya-maya lang, okay na po ito. Meron na tayong masarap na bicho-bicho. Isang tip po, ang mantika po natin dapat medyo marami para pag inilagay po natin itong ating bicho-bicho ay hindi po siya lalapat sa ilalim ng kawali para po pantay na pantay at maganda ang pagkakaluto. So ayan, kapag ganito na po siya ay pwede na ito, atin na pong hanguin at sa paghango po natin ilagay natin sa isang plate na may paper towel para ma-absorb po yung mantika.
At ngayon naman ay gagamit din po tayo ng granulated sugar. Atin lang pong papaikutin dito or ilulubog natin dito sa asukal itong ating bicho-bicho. At ito na ang last step sa paggawa ng ating simple at masarap na bicho-bicho. Maya-maya lang, meron ka ng pangmerienda, pwede mo pang pagkakitaan. Kaya bago natin tapusin ang video ito, ay atin muna pong titikman. So ito po yung loob niya, siksik na siksik at malambot. Sobrang sarap at malinamnam. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.